Magandang umaga po. What's going on? Akala ko tahimik itong bayan na to. Para na namang Hollywood. Well, anyway, magandang tanghali po sa ating lahat. Tanghali po ngayon. Konnichiwa, buenos dias, bonjour. Nandito po ako sa Grass Valley pa rin habang iniintay ang tawag ng BMW at last day na po ng kontrata ngayon. At pauwi na po kami mamaya. May nakita po kang street dito nung first day namin, nung Monday. Isinara nila yung street, ayan, no? Diba may padlock pa pala? Ngayon ko lang nakita. Naka-padlock pa pala. Ayun, no? May mga padlock. Panay ang wang-wang ng mga ano kaya nangyayari? At so you can walk in the middle of the street. Kasi walang sasakyan na nakakapasok. Maganda yung idea nila na to. Kaya dito ko po ubusin ang oras ko habang iniintay ang tawag ng BMW ulit to clear my ano na naman yan? Isang lugar ang pinupuntahan nila. Ano kaya nangyayari? May bangko na hinold up. I don't know. Pero normal na dito yan. Pwede pa naman namin matahimik itong area na to. O baka naman may shooting. Shooting ng movie hindi yung shooting na ano. Okay, balikan ko po kayo mamaya. Gagala-gala lang po ako habang nagpapatay ng oras habang sumusweldo. Hehehe. Nandito po ako sa harapan ng Holbrook Hotel sa Grass Valley. Ayon sa kasaysayan na nakatala, this is the longest running in continuous operation na hotel dito sa California. Pinakamatandang hotel. 1856 nagsimula. Hanggang ngayon, gumagana pa rin. Malapit nang mag 200 years. Ano kaya ang nangyayari? Kabi-kabila At isang lugar ang pupuntahan nila. Lahat sila papunta doon. Pumasok po tayo dyan sa loob ng hotel. Nakipag-usap sa receptionist bago tayo mag-start ng video. And unfortunately, ito ang ipinakita nila sa akin. In short, hindi pwede basta-basta mag-video. Pwede, bibigyan nila ng permit at pag kumita ka sa video mo, may cut sila. Nakabalik na po ako dito sa hotel ko na kinuha ng BMW. Gusto ko sanang pumunta dun sa isang mining museum. At sikat na pasyalan daw dito yon. Kaso nag-aalanganin naman akong tumabot, kabi-kabila ang wang-wang. May helicopter pang dalawa lumilipad sa taas, isang fire tsaka isang police. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa ano. Wala naman ako nakikitang usok. Well, anyway, kagagaling ko lang po doon sa Holbrook Hotel. Hindi nga ako pinayagang payag silang mag-video ako sa loob, pero kailangan may pirmahan ako na agreement. Sa labas, pwedeng i-video yung hotel, pero sa loob hindi pwede. Ang ganda pa naman sa loob. Tsaka sikat yung hotel na yun dito 3 president ng United States ang nag-stay doon noong 1800s.
tsaka early 1900s. Si Mark Twain nag-stay din doon. Sana nga si Sonny Miranda mag-i-stay din, kaya lang hindi pinayagan. Kaya titingnan ko po kung ano ang magiging takbo ng at babalikan ko po kayo. Magtatanong-tanong po muna ako ano nangyayari sa paligid at hindi tayo taga dito. Baka mabulaga tayo ng baka mamaya may kung ano nang nangyayari. Sige po, at babalikan ko po kayo. Nandito na po ako sa Empire Mining Museum. Dati po itong minahan ng gold. Dito sila nakakuha ng pinakamalaking gold noong 1800s. Ngayon sarado na, ginawa na lang nilang museum. Nagsara yata noong 1950s. Ito ang pinaka kumita ng husto ang California dito daw sa mining na to. Billions of dollars noong 1800, so trillions na ngayon yun. Ito po yung bahay ng mga minero noong 1800s. At ang tumira daw po dito ay nandito. Mga incheck na galing ng China. Of course, incheck kaya galing ng China. See? Nasa gitna yung chimenea nila. Hindi ko alam kung saan papunta to. Tama ako. Ang laki pala nitong loob nito. Hindi ko pa nakikita yung minahan hanggang ngayon. Yan naman po daw ang parang pinakabahay ng mga may-ari ng minahan. Lalaki ng mga puno dito. Napakainit. Wrong timing ako. Parang nakakatakot sa loob. Parang may mumu. Ito yung shop nila noong 1800s pa. Na-preserve nila. Very nice. Kaya lang, iba yung amoy. Tsaka parang baka may makita ako dito sa screen ko na hindi ko nakita dito. Missing the candle, and there's a little cork in here, but anyway, it's called a courting candle. Courting is in boy meets girl courting. Oh, okay. So it wasn't used in the mine, but it might have been used in those days, long ago. So the story is a young lady and her father may be at home, for instance. A young man would come over to court the daughter, in other words, talk to her. Oh. The father could let him in, and then they would all three sit down within eyeshot of each other. Father's watching what's going on. There's a candle, so the father lights the candle, however big it is, and the guy's got this much time to impress the daughter and the father. If the father's impressed and thinks the guy might be a good catch for his daughter, well, he can crank this up and give the guy some more candle to talk to the daughter. And if the father doesn't like the guy, he can turn it the other way and make him leave sooner. Oh. So that's our story of the courting candle. That's interesting. Thank you very much. So this here is made out of 5-foot long length of steel. Wow. Hello, do you have any questions about this place yet? Okay. We're gonna take that tour at 12:30. Okay. Yeah. So is it the mine yard tour? Or Yeah, Okay. that's all they're really doing right now. They'll, if it's a mine yard tour, they stop it right outside. That's where it ends. Yeah. It's But the it- estate cottage. Well, it's not the mine. The estate.
Then I take that back. They don't, they're Yeah, my mistake, yeah. stop up there. So, anyway, so you know it starts at the Ito po daw yung mga machineries na ginagamit dito noong tumatakbo pa yung mining. 1800s nagsimula, nagsara noong 1956. Tapos binili ng State Park ng California at ginawa nilang museum noong 1972. Ang nagpabagsak sa mining industry, sa mining na ito, World War II. Bumagsak ang presyo ng gold. Government lang ang pwedeng bumili ng gold. Walang ibang pwedeng bumili. Sa napakamurang presyo. Mas mahal pa ang mga stockings na ginagamit sa mga bombs. Kaya 1956, 10 years after matapos ang World War II, nagsara na. Yun ang sabi nung matanda doon sa loob na nakausap ko. Maganda ang ano nila. Bathroom nila, malinis. Nagulat ako. Tchararan! Hindi ko na po alam kung saan ako nasuot. Ang lalaki ng mga puno dito. Pero tingnan nyo naman ang mga damo, alagang-alaga. Taas niya, ano? Dito daw nagpa-party mga may-ari nung minahan noon. Yan. Yan ang pinaka... Hindi nila bahay yan. Diyan lang sila nagpa-party. Pag may bisita, diyan nila nire-receive. May wasp pa. Shit, kakagatin pa yata ako. Wag mo naman akong lapitan. Ang sakit pa naman mga gat niya mga yan. Nasaan yung maingay na yun? Ito na daw yung entrance nung papasok ng bahay nung may-ari nung mine. Tapos yan na yung bahay nila noong 1800s. Ito daw yung garden ng babae, yung asawa ng may-ari. Ito naman po yung harap ng bahay niya. Doon po ako nanggaling doon. Kaya dyan din ako babalik. At baka mapalayo ng mapalayo. Sa laki nitong compound, baka hindi na ako makabalik. Baka biglang tumawag ang BMW, malita ko.
Pauwi na po kami. Na-pick up ko na po yung manager ko. Ito po, 1 week. Monday pa po kami nandito. Traffic. Ngayon po, anong date na ngayon? 22nd. Next weekend na. August 22. Friday. Uwian na. Alas 4:30 ng hapon. Passing lane ahead. Slower traffic. Keep right. Ganun po dito. May passing lane. Yung matutuling sa kaliwa. Yung mababagal sa kanan. Ako, kaya palagi ako nasa kanan. Para yung mga matutuling makalagpas. Para hindi ma-build up ang traffic. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Konting trivia. Grass Valley. Mining town po ito nung araw. Kaya may pinuntahan po ako ng mining. Dating minahan na ginawa na ngayon museum. Population po ng Grass Valley is less than o mga plus minus 20,000. Nakauntik po. Ang household income ng household, isang bahay, mag-asawa, isang pamilya, ay nasa tingin ko nasa 3 milyong piso po every year. 60,000. Medyo mababa kaya ko kumpara sa Orange Vale yung pinaroroonan namin, kasi ang household income ng Orange Vale is 6 na milyon kada household. Isang taon po yun, 6 na milyong piso. Doon po nila sinusukat yung ano ng bawat pabayanan dito sa Amerika. Yung katabit namin, Folsom, malaki-laki. Nasa sa 8 million pesos every year ang kita ng bawat household. Average lang po yun. Merong mga lugar po dito na kumikita ng halos nasa 30 milyon piso ang mag-asawa sa isang taon. Yan po ang mga magagandang zip code. Sana po hindi po kami ma-traffic ng husto. Road work ahead na naman. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod ng mga vlog. Mahirap magsalita pag nagdadrive. Kasi yung mga posted na speed limit, minsan may mga nakabantay na mga pulis nagraradar. So mahirap ma-tsempuan. Hindi pa naman po ako na-tsempuan, pero yung mga nababalitaan ko na-tsempuan. Sa Canada yun, na-picturean ako 2 beses. $300 isang picture. $600 yun times 5, magkano yun? 30,000 pesos yun. Overspeeding yun. Kaya mahirap po mag-overspeeding dito. Okay, ingatan po natin ang bawat isa. At mukhang nangangalay na po ang tripod ko. At ingatan po din natin ang ating mga sarili. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.